Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Nine of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na right now sobrang nalulungkot ka. Or may mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo, nagbibigay sa'yo ng stress. Ang mensahe ng card mo, itong tao na to gusto niyang iparamdam yung pagmamahal, ipakita sa'yo kung ano yung makakaya niyang punuan at ibigay. Yung pagmamahal na nararamdaman niya towards you. Some of you, kung ano yung pagmamahal na may bibigay mo dun sa mga taong nagmamahal sa'yo, ibibigay mo. Pupunuan mo at gagawin mo yung makakaya mo para iparamdam yung pagmamahal na meron ka sa puso mo. May mga opportunity na dumarating at binibigay sa'yo, pero right now, hindi ka pa makapag-decide. Magulo pa ang isipan mo. Unti-unti ka nang nagiging okay. Some of you, may darating na happiness dito para sa'yo at magiging okay ka rin doon sa mga nangyari sa nakaraan. Meron kang kailangan pagdesisyonan at pag-isipan ng mabuti bago ka mag-umpisa or harapin yung mga dumarating sa buhay mo. Some of you, merong tao na iko-correct ka or ikaw yung magtatama ng sitwasyon. Meron ditong darating na transformation or pagbabago. Mas binibigyan mo ngayon ng attention yung pagtatrabaho mo. Mas nagpo-focus ka doon na mapalago yung financial mo, yung career mo, yung pinagkakakitaan mo. And lahat ng pagsisikap mo, aanihin mo rin naman bandang huli kung ano yung pinagtrabahuan mo. Meron ditong lies, cheating, or running away. Some of you, meron kang susubukan. Ilang beses ka mang madapa, babangon ka. Hindi ka basta-basta susuko dun sa mga pagsubok na dumarating at binibigay sa'yo. Clarify natin ang King of Cups. Seven of Cups and the Lovers. Itong tao na to, ikaw yung first choice niya. Ikaw yung napupusuan niya. Kahit na maraming dumarating sa buhay niya, pero ikaw yung natatangi sa puso niya. Clarify natin the Sun. Four of Wands and Six of Swords. May parating dito na celebration na magpapasaya para sa'yo or pagkikita. Unti-unti nang naghihil yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Death, Strength, and the Tower. Naging matatag ka doon sa mga pinagdaanan mo, na-overcome mo yung mga pagsubok na yon. Nagkaroon ng end yung situation dahil hindi nagkasundo, and natapos na kung ano yung meron doon. May darating dito na panimula or pagsisimula, andun yung pagbabago or changes. Clarify natin ang Seven of Swords, Eight of Swords, and Death.
May mga gumugulo sa isipan mo. Pero, tina-try mong ialis yung sarili mo dun sa trap na situation na yun. And nakikita mo na unti-unti mong maiaalis yung sarili mo dun and magkakaroon ng malaking pagsisimula dito. Mababago din kung ano yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Clarify natin ang Seven of Cups, the Tower, and the Wheel. Nagkaroon na yun ng pagtatapos and andun yung nagkaroon na ng end of cycle. And may new cycle dito na darating, which is andun yung mas pinipili mong maging mapayapa yung pamumuhay mo at maayos. Clarify natin ang Judgment. Some of you may travel na darating. Page of Swords and Nine of Swords. Magkakaroon dito ng clarity dun sa mga desisyon mo. And may mga bagay na nagpalungkot sa'yo pero alam mong mas gusto mo nang alisin yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo. I-remove yun at gawin ko ano yung makakabuti para sa'yo. Some of you may mga inaalam ka dito na makakatulong dun sa sitwasyon mo. Clarify natin ang Eight of Pentacles, the Hermit, and Ace of Swords. May mga naalala ka sa buhay mo sa past na situation mo at hindi mo makalimutan yun. Ngayon, mas lalo kang nagsusumikap para mapaunlad yung buhay mo. And may mga dumarating na bagong idea para dun sa mga pangarap mo at sa financial mo kung paano mo gagawin at pagtatrabahuan ng maigi at mapaunlad. Clarify natin ang Nine of Wands, Three of Swords, and Three of Wands. May mga pinagdaanan ka na sobrang sakit, hirap. Andun yung pagdurusa. Iniyak mo yung lahat. Pero bumangon ka, hindi ka sumuko. Ginawa mo yung makakaya mo para ialis yung sarili mo doon. Ngayon, mas iniisip mo na gawin ko ano yung makakabuti para sa'yo. Harapin yung mga dumarating sa buhay mo at planuhin kung ano yung para sa kinabukasan mo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Law of Attraction. Each thought is an investment that pays immediate dividends. So, invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with peace and harmony. At your request, we will gladly attune your energies higher frequencies. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung nilalagay mo sa isipan mo, sa puso mo, iyon din yung ma-attract mo. Iyon din yung minamanifest ng isipan mo. Basta palagi mo lang gawin na maging positibo sa pananaw sa buhay. Maging masaya at be positive dun sa mga dreams mo na ma-achieve mo yun. And one day, makukuha mo rin kung ano yung para sa'yo. Magdasal ka lang palagi at kumonek sa Diyos. Huwag kang masyadong mag-alala dun sa mga hindi pa dumarating sa buhay mo. Ang isipin mo kung ano yung nandyan sa tabi mo at pagtrabahuan mo, pagsumikapan mo, kung ano yung mga pangarap mo. And ma-achieve mo rin kung ano yung talagang gusto mong makamit sa buhay. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din yan, ma-overcome mo din yan. Basta gawin mo lang palagi yung best mo para malagpasan yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. And habaan mo yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon, pag-isipan maigi bago magdesisyon para hindi mo pagsisihan sa bandang huli kung ano yung mga desisyon mo. And pagsumikapan mo lang palagi na maabot kung ano yung gusto mong marating sa buhay at ma-achieve mo rin yan. Huwag kang basta-basta susuko para maabot mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Buhay at ma-achieve mo rin yan. Huwag kang basta-basta susuko para maabot mo yung mga pangarap mo.
At itong yung reading, libre